Na-miss nyo ba ang voice over ko? At dahil nga sobrang busy ng tita nyo, kaya naman nagkaroon ako ng chance na makapag-voice over. At dahil nga may namimiss din akong uulamin, ay tara, samahan nyo ko. Kung nakikita nyo nga sa video na to, ay may ginagayak tayong tilapia. Ipiprito nga natin siya dito ng tosta. Oh, kaway-kaway naman dyan sa mga nag-uulam na walang kamatayang talapia. O, diba? Talapia, tilapia, basta matalap siya. Siyempre, may ko lang yun. Pagka laki-laki nga ng tilapiyang nabili nga natin na to, sigurado naman talagang sa kahit isang piraso na to ay mabubusog ka na talaga. Nagdadalawang isip nga ako kung anong luto ang gagawin ko dito, kung sasabawan ko nga ba siya o pipirito. Dahil nga may nagkikrib ako ng isang bagay na uulamin ay talagang napabili ako ng tilapia. Alam niyo ba kung anong dahilan kung bakit ako napabili ng tilapia na to? Dahil nga nagkikrib ako sa burong kanin. Kaya naman subalit datapwat nandito tayo sa malayong bansa ay gagawa tayo ng instant buro. O diba, sabi ko naman sa inyo, kahit nasaan ka pa, basta gusto mo, may paraan. Habang nagpiprito nga tayo ng tilapia, ay gagayak natin ang ating mga gagamitin na sangkap para sa ating burong kanin. Igigisa nga lang pala natin siya sa bawang sibuyas at tuya at kamatis. Ako kasi mahilig ako sa luya, kaya dinadamihan ko. Pwede niyo itong hiwain ng maliliit ayon sa gusto nyo. Pwede nyo naman din i-skip to kung ayaw nyo ng luya. Ilang araw na nga akong takam na kumain ito, kaya naman nung umalis ang amo ko ay talaga namang nagluto ako. Sabi ko naman sa inyo, pag ganyang umaalis ang amo ko ay talaga naman nakakaisip na agad ako ng mga balak ko. I mean, yung mga balak ko talagang mga lutuin na gustong gusto ko. Shot, napapakwento na naman ako. Okay na nga itong ating tilapia. Kita nyo naman, tostang-tosta siya. Dahil nga sayang naman itong ating pinagprituhan, ay dito na din natin iluluto ang ating eggplant. Pagkahango ko nga dyan, ay talaga naman piniga-piga ko pa ang eggplant na to dahil talaga naman makalakas siyang makasipsip ng mantika. Sa part nga na to ay tinapon na natin yung pinagprituhan natin at saka naman kumuha tayo ng kakaunti lang para naman may panggisa tayo sa ating burong kanin. Simpleng pagigisa nga lang sa bawang sibuyas at luya at kamatis ang gagawin natin dito. Kaya nga tatawagan natin itong instant burong kanin dahil hindi natin kailangan ng lagyan ng isda o kaya naman ibababad natin ng matagal ay okay na nga yung ganitong paraan lang. Ito nga ang gagamitin natin para lumasa ang ating burong kanin. Sinigang mix nga ang magpapaasim sa ating buro. Saka ko lang din siya titimplahan ng asin at chicken powder at papatakan ko na din ng konting kalamansi. Naglagay din pala ako dito ng paminta at konting asukal at saka ako naman nilagay ang konting kanin. Lulutuin nga lang natin siya ng mabuti hanggang sa lumambot ang kanin. Hanggang sa makuha natin yung consistency ng lagkit at lapot ng burong kanin. Alam naman nating lahat na hindi lahat may gusto itong buro dahil nga sa kanyang amoy at kakaibang lasa. Take note, kaya naman talaga ito tinawag na buro dahil nga ibuburuhin ito ng ilang araw para naman makuha nila yung tamang lasa at asin nito. Kaya naman yung iba niluluto pa lang ay hindi na agad gusto yung amoy. Pero siyempre dahil gustong gusto natin ito at malasang malasa naman talaga ay napakasarap talagang inuulam ito lalo na kung meron kang pritong talong, nilagang okra at pritong isda. Ito nga yung sausawan na bagay i-partner sa mga lagang gulay at pritong isda. O siya, tara at samahan nyo ko. Ano pa nga ba? Patikim nga!